Hello mga katinig, kamusta kayo? Maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa akin dyan kahit bago lang ako dito. Ang kwento natin ngayong gabi ito ay galing sa isang dating call center agent. At ito ang kanyang kwento. Hello po katinig, kung may tumawag sa inyo ngayong gabi mula sa numerong hindi nyo kilala, normal lang naman na huwag nyong sagutin. Pero kung ang numero ngayon ay tumawag sa inyo ng paulit-ulit sa loob ng maraming araw, at kapag sinagot ninyo ay sarili ninyong boses ang maririnig ninyo sa kabilang linya, mas mabuti ihagis ninyo na ang telepono. Itong nangyari sa akin. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapailiwanag. Taong 2022 iyon. Nagtatrabaho ako noon bilang call center agent sa Tacloban. Night shift ang schedule ko. Alas 10 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Sanay na akong umuwi ng madaling araw. Sanay na rin akong mapagod. Pero hindi ako sanay sa nangyari pagkatapos ng isang tawag. Nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong numero. Hindi nakasave. Walang pangalan. Bandang alas 2 ng madaling araw nang tumawag ito habang nasa break ako. Sinagot ko. Wala akong marinig. Tahimik. Akala ko prank call lang. Hello? Tahimik pa rin. Pagkatapos ay may narinig akong mahinang hinga. Parang malayo. Parang may taong nakatayo sa kabilang dulo ng isang mahabang hallway. Nainis ako. Pinatay ko ang tawag. Makalipas ang ilang minuto, tumawag ulit. Parehong numero. Kaya sinagot ko. At doon nagsimulang magbago ang lahat. May nagsalita pero hindi ibang tao. Sarili kong boses. Eksaktong boses ko. Pati paraan ng pagsasalita. Pati paghinga. Hello? Iyon mismo ang sabi ko ilang segundo bago yun. Parang replay. Napakunot no ako. Kala ko may problema sa linya. Pero pagkatapos, narinig ko ang sarili kong boses na nagsabing, huwag kang uuwi mamaya. Nanlamig ang katawan ko. Hindi ko pa kailanman sinabi ang mga salitang iyon. Agad kong pinatay ang tawag. Hindi na ako nakapag-focus sa trabaho. Paulit-ulit kong iniisip ang narinig ko. Pagkatapos ng shift, umuwi ako. Pagdating ko sa apartment, nakatulog ako sa sobrang pagod. Bandang tanghali nang nagising ako. May 5 missed calls. Parehong numero. Hindi ko sinagot. Kinagabihan, pumasok ulit ako. At habang nasa jeep ako, papunta sa opisina, tumawag ulit. Sinagot ko, tahimik. Pagkatapos ay narinig kong sarili kong boses. Mas malinaw, mas malapit. Christian. Halos mabitawan ko ang cellphone. Hindi ko kailanman binanggit ang pangalan ko. Walang paraan para malaman iyon kung sino man. Pagkatapos ay may sinabi ang boses. Huwag kang lilingon. Napatigil ako dahil eksaktong oras na iyon may pakiramdam akong may nakatingin sa akin mula sa likuran, sa loob ng jeep. Mabagal kong ibinaba ang cellphone. Hindi ako lumingon. Hindi ko alam kung bakit, pero may parte ng isip ko na nagsasabing huwag kang bababa. At nang makababa na ako, saka lang ako lumingon. Wala na akong makita, pero may isang matandang babae na nakatitig sa akin. At ang ekspresyon niya, parang takot na takot. Parang may nakita siyang hindi ko nakikita. Ilang araw nang lumipas, lalong dumalas na ang pagtawag. Minsan 10 beses sa isang araw, minsan 20. Ang bawat tawag, mas maraming impormasyon ang alam ng boses. Alam nito kung saan ako pupunta, alam nito kung anong suot ko, alam nito kung sinong kasama ko. Hanggang sa isang gabi, nasa apartment ako, mag-isa, alas 12. Tumawag ulit ang numero. Kaya sinagot ko. Hindi na ako natakot noon. Galit na lang. Ano ba talaga gusto mo? Tahimik. Pagkatapos ay may narinig akong pamilyar na tunog. Tunog ng electric fan ko. Tunog ng tumutulong gripo sa kusina. Tunog ng pinto ko. Nanlamig ako dahil ang tunog na iyon nanggagaling sa apartment ko mismo.
Parang may tao sa loob ng bahay ko at ginagamit niya ang telepono para makinig ako. Dahan-dahan akong tumingin sa pintuan ng kwarto. Bahagyang nakabukas. Samantalang sigurado kong isinara ko iyon. Pagkatapos ay nagsalita ang boses. May tao sa likod mo. Agad akong napalingon. Wala. Nang bumalik ang tingin ko sa pintuan, nakabukas na ng tuluyan. Parang may bagong dumaan. Tumakbo ako palabas ng apartment. Hindi ko kinuha ang mga gamit ko. Hindi ko na pinatay ang ilaw. Diretso na ako papunta sa bahay ng kaibigan ko. Kinabukasan, bumalik kami kasama ang landlord. Walang bakas ng salitang pagpasok. Walang tao. Walang nawawalang gamit. Pero may isang bagay kaming nakita. Sa ibabaw ng mesa, may lumang cellphone. Sira. Basag ang screen. Kalawangin. Parang matagal nang nakabaon sa lupa. At nang tignan namin ang call history nito, iisa lang ang numero sa paulit-ulit tinatawagan. Ang numero ko. Hindi ko alam kung bakit napunta roon ang cellphone. Hindi ko rin alam kung sino ang may-ari. Pero lalo akong kinilabutan nang malaman ko ang isa pang detalye. May SIM card pa ito. At nakarehistro sa isang lalaking namatay noong 2017. 5 taon bago mangyari ang lahat. Akala ko tapos na. Pag nagpalit ako ng numero, lumipat ng apartment, nagbago ng trabaho, at sa loob ng ilang buwan, walang nangyari. Hanggang sa isang gabi, bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako dahil sa vibration ng cellphone. Isang mensahe, unknown sender. Isang larawan lang, walang text. Nang buksan ko ang larawan, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Larawan iyon ng natutulog kong sarili. Kuha mula sa loob ng kwarto, mula sa isang sulok kung saan walang tao. At sa ilalim ng larawan, may timestamp. 3 minuto bago ko natanggap. Hindi ko na muling nakita ang numero ngayon. Hindi ko na rin ako tumawag. Pero hanggang ngayon, tuwing madaling araw at biglang may nagbabibrate sa cellphone ko, may parte pa rin sa akin na natatakot na sagutin. Dahil baka sa kabilang linya, sarili ko na naman ang marinig. At baka sa pagkakataong iyon, hindi na boses ko magsasalita, kundi kung anumang bagay ang may gumagaya nito. Hanggang dito na lang po, Kuya Katinig. Sana ay mapansin ninyo at marinig ito sa inyong channel. God bless po sa inyo. At mga katinig, may nais na magpa-shoutout sa video ko na ito. Ito sina Terence Bernardino, Franz Manansala, John Paulo Nacor, JJ Joshua Cinco, Ashley Marca, and Kyle Dumasig. Ito ay galing sila sa Tabon-Tabon, Leyte. At sina John Lander and Imigo. Maraming salamat sa inyo mga bossing.